Ang Golden State nakakuha na ng dalawang players, si Brandon Williams na guards pa rin at isa si George Niang na forward. So ito naman yung temporary na pamalit kay Moses Moody at kay Jimmy Butler dahil hindi muna sila makakalaro kahit sa start ng season. Prior na i-report yung dalawang nag-sign sa Golden State, isa pang report dun, susubukan di umano ni Jimmy Butler na makabalik between Christmas game until March. Kakabalik pa lang kasi ni Butler sa on-court workout. Yung December to March, nasa 9 to 12 months kasi yon na target date mula nung ma-injured or na-operahan si Butler. Iba kasi ang sitwasyon ni Jimmy Butler kumpara dati sa nagkaroon ng injury at sinatdown tulad ni Wemby, si Damian Lillard kasama na rin doon, si Haliburton, si Kyrie at kahit sinong player na merong injury pero may nakaabang na contract. Si Tatum lang yung kakaiba doon. Kumukobe rin kaya naghanap din ng kanyang teammate na bibirahin at para magkaroon ng feud. Tinawag din kasing reasonable range yung recovery timeline na nireport para kay Butler. Alam na kung anong hinahabol ni Butler kaya nagkaroon ng report na before Christmas game. Dahil before deadline kasi next year, pwede nang pumirma ng extension si Butler. At mula din January onwards, yung iba mga player pwede na rin pumirma ng extension. Wala kasing player option or club option si Butler. Diretso free agent na siya. Siya yung isa sa projected na matitrade until deadline sa February. Kaya kailangan munang makabalik ni Butler bago dumating yung hectic date ng trade deadline. Maglilinis din kasi ng lineup yung iba mga teams, lalo na yung may tatargeting free agent. Kasama din ang Warriors sa posibleng maglinis ng kanilang cap space papasok ng off-season, lalo na kung makikita pa rin nilang hindi sila papasok ng playoffs. Tinawag na nga nilang gap year yung 2027 season. Kapag inabot si Butler ng February, mawawalan di umano ng leverage na makapag-negotiate ng malaking kontrata itong si Butler. Magiging 37 na kasi siya sa September. Kapag nagkaroon ng extension, hindi niya na makukuha yung max year. Either 1+1 na lang or 2 taon. Bukod pa doon, posibleng hindi na rin max na 35% ang makuha ni Butler doon. As of August 26, ang potential big-time free agent sa 2027, si Giannis, Anthony Davis, Steph, Jokic, Butler kasama din dyan. Andyan pa si Towns, wala pang contract. Si Kawhi, Kevin Durant, MPJ, Kyrie, Randle, Jalen Green, Holiday, Cam Johnson, Powell. Muntikan pa ako maubusan ng hininga doon. As in loaded yung mga unrestricted pa lang na mga player para sa free agency sa susunod na taon. Meron pang mga restricted dyan. Available ang guy ni Hakes, Cason Wallace na waiting na rin malipat ng team next year. Aminado na siya. Andun pa na posibleng maging free agent din si Anthony Black kasama pa si Grady Dick, Ausar Thompson, Scoot Henderson at yung iba mga player na napili ng 2023 class. Ito kasi yung driving force kay Butler para makabalik. Ewan ko lang kung palagpasin pa ng Golden State yung 2027 off-season. Ang worst case scenario dyan, bigyan pa rin ng max contract si Butler. Si Draymond nga nabigyan kahit 1 taon. Iba kasi yung naging sitwasyon ni Butler kumpara kay Kyrie. Dahil noong nakarang taon, kahit hindi maglaro si Kyrie, meron pa kasi siyang matitirang at least 2 taon, 1 guaranteed at 1 player option. Kaya hindi niya pinilit maglaro. Si Butler kahit sinabi na gap year na yung 2027, pipilitin agad niyang makabalik dahil kailangan niyang makakuha pa ng another big time contract. Nasa sitwasyon na kasi siya o rate katulad ni KD, Harden, DeMar at Klay Thompson na kailangan na magpababa ng kontrata. Going 37 na kasi siya or kaya 37 years old na siya kapag naglaro ng 2027. Ngayong August 26 or 25, nagsimula na kasi ng workout activity itong si Butler. Simula na ng kanyang rehab at conditioning. Meron na lang natitira si Butler na 4 to 5 months para makabalik sa lineup ng Golden State. Mula din sa August yun. Ang pinaka-ideal kay Butler ay makabalik bago mag-January. Hindi naman literally makakapaglaro agad siya. Kahit yung hindi niya makalaro ang Christmas game, kumbaga kailangan lang ni Butler na makasecure na makakalaro siya until mid-January. Kasi yung before January, kailangan at least nasa 3-on-3 or 5-on-5 workout na si Butler. Kasi kailangan din ni Butler ng medical clearance para makapaglaro talaga at para makapasok din siya ng 5-on-5 workout. Ang kalaban pa kasi ni Butler, meron kasing posibleng pumalit sa kanya.
kahit anak pa siya ni Jordan kapag playoffs, ang pwede naman pumalit yung kapangalan ni Lebron. Parehas ding kambing yan. Si Axel Lenderberg ay si Dominican Lebron. Potentially maging starter siya sa opening game nila versus Lakers. Naghahamon din kasi talaga na makapaglaro at mabigyan ng minuto. Magsing-anga silang dalawa ni Butler. Kapag siya ang nalagay sa rotation, pwede magkaroon ng 3 forward lineup ang Golden State. Hindi na siguro puro guard. Si Kristaps, Draymond, tapos si Axel. Pareho lang din kasi yon kapag andon si Butler, pero mas bata kasi si Axel at parang mas gutom maglaro. Sarili niyang coach, kinall out niya at hindi rin siya takot dito kay Draymond. Parang mas takot pa nga si Draymond dito kay Axel. Mukhang papalag. Kasunod pa yan ng report, by August 30 PH time, eligible na si Steph na pumirma ng kontrata. At para maingganyo yung iba mga biggest free agent or magiging free agent na makapirma ng one last shot na max contract, kailangan di umanong hindi pumirma ni Steph. May report ang dating best friend ni Lebron na pwedeng i-stall or hindi muna pumirma si Steph ng kanyang kontrata para magkaroon ng ideal na 100 million na cap space dahil yung kay Butler, Steph at dito kay Draymond na magiging free agent. Parang front lang nila na meron silang malaking may offer next year at para hindi bumigay agad yung mga player sa offer ng kanilang team sa extension. Kapag to na pull out ni Dunleavy, babawiin ko yung sinabi ko, antukin na lang siya. Sinatdown na ng Warriors yung mga trade rumors kay Steph. Hanggang ngayon naman meron pa rin pero sinabi ni Joe Lacob hindi niya bibitawan. Kasi kapag binitawan ni Joe Lacob si Steph ngayon, ubos ang hanap buhay. Mas okay lang di umano next year na pumirma si Steph ng another contract kapag buo na ang next era ng team nila. Kasi ang hinahabol na lineup yung after Steph na. Yung mga 2023 draft class na player ang pwedeng makuha dun. At kasama dyan si Golden Child na wala pa rin contract ngayon na posibleng hindi rin papirmahin. Nagdemand di umano si Golden Child Brandon Podziemski ng 25 billion na kontrata kada taon. Dati nasa 18 million to 25 million ang demand niya. In between pa nga yun Pero ngayon max contract na ang hinihingi ng anak ni Steve Kerr. Meron kasing daddy si Podziemski. Sinagot na rin kasi niya yung mga online hate tungkol sa kanya na meron daw di umanong favoritism sa Golden State kaya siya nakakakuha ng minutes. Ang masasagot ko lang dun, kundangan ka kasing ulaga. May pagkasalaw kasi. Sinabi mo kasing ikaw ang papalit na franchise player. Hindi naman apektado di umano si Podziemski sa mga online hate sa kanya. Si Steve Kerr naman matagal nang sinagot kasi yung tungkol sa anak niya na deserve di umano yung spot sa rotation. Deserve naman kasi talaga ni Golden Child. Ulaga lang kasi sumagot. Ang hinahamon ngayon online kay Podziemski, kailangan di umanong magsisi ang Golden State kung hindi siya papipirmahin ng kontrata this offseason. Mukhang apektado din kasi ang Warriors kapag pumirma agad siya ng 25 million kada taon. Dahil makakain agad yung malaking cap space. Siya yung papalit sa kontrata na pwedeng mawala kay Draymond. Pipirma pa rin naman kasi si Steph next season. Pang front pa lang din yung 100 million at pwedeng pumatak agad yun ng 75.